Ang Centerways Construction, isa yan sa mga unang pagpapaliwanagin ng Commission on Elections hinggil sa umano'y personal na donasyon sa isang kandidato. Kaugnay yan, kuha tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner. Inihayag ni Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia na isa sa mga posibleng unang pagpaliwanagin ay ang Centerways Construction and Development Incorporated na pagmamay-ari ni Lawrence Lubiano. Ito ay matapos niyang aminin sa pagdinig ng House of Representatives kaugnay sa flood control projects na nagbigay umano siya ng 30 million para sa kampanya ni Senate President Francis Chis Escudero noong 2022 elections. Ayon kay Garcia, malinaw sa batas na ipinagbabawal ang anumang donasyon mula sa isang may-ari ng korporasyon kahit pa personal itong ibinigay. Dagdag pa niya, maaari rin kasing masilip ng Bureau of Internal Revenue ang income tax return ng nagbigay ng donasyon. Anya, kung hindi nakadeklara ang perang ginamit, maaari itong masilip bilang tax evasion o paglabag sa batas sa income tax return. Tiniyak ni Garcia na makikipag-ugnayan ang poll body sa iba pang ahensya upang mapabilis ang investigasyon. Gayunman, nilinaw niyang dadaan ito sa tamang proseso. Una na rito, kukumpirmahin muna sa Department of Public Works and Highways kung sino-sino ang mga kontratista ang may kontrata sa gobyerno bago o sa mismong araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy o kaya ay nagkaroon ng kontrata matapos mismo ang halalan. Kasunod nito, magpapadala ng liham sa mga nakumpirmang kontratista at sa mga kandidatong sangkot. Matatandaang batay sa tala ng COMELEC, mahigit 30 kontratista na ang lumabas na may kaugnayan sa mga tumakbong kandidato noong 2022 elections. 3 sa mga ito ay kabilang sa top 15 contractors na nakakuha ng pinakamalaking proyekto at bayad mula sa DPWH ayon sa ulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagkatapos namin makulit yung listahan, ay susulatan po namin ang ating pong DPWH. Tatanungin namin, ito yung listahan namin, halimbawa 100, sino dito ang may kontrata sa araw o sa mismong araw, panahon ng filing ng candidacy, or before the filing of the candidacy, or immediately after the election nagkaroon ng kontrata sa pamahalaan. Kung malalaman natin, halimbawa sa 100, meron pong nag-confirm ang DPWH, 50 dyan ay government contractors. O yung 50, susulatan naman ngayon muli ng aming opisinang PIFAD upang pagpaliwanagin yung mga may-ari o yung opisyal ng mismong construction firm. Kayo ba talaga ay nagbigay ng donasyon sa ganitong halaga? Sapagkat nakita namin sa SOSE na ito ay inaka-attach yung inyong pagbibigay, pati yung acceptance. At pagkatapos po nun, tsaka po naman namin isusunod yung pagpapaliwanag na hihingi namin sa mga kandidato. Samantala, sa kaugnay pang updates ng poll body, muling bubuksan ang overseas voters registration mula December 1, 2025 hanggang September 30, 2027 para sa mga Pilipinong nasa abroad na nais bumoto sa 2028 national elections. Maaaring magparehistro ang lahat ng Filipino citizens na nasa ibang bansa sa panahon ng halalan. Basta't 18 years old pataas at walang diskwalifikasyon ayon sa batas. Tatanggap ang poll body ng aplikasyon para sa registration, transfer, reactivation, correction of entries at iba pa. Pangunahing requirement dito ang valid Philippine passport o kaukulang dokumento mula sa embahada o konsulado. Maaaring magsumite ng aplikasyon sa alinmang Philippine Post Abroad, embahada o konsulado, designated registration centers o mismo sa COMELEC Office for Overseas Voting sa Pilipinas. Matatandaang umabot sa higit 1.24 million ang nakarehistrong overseas voters sa katatapos lamang na midterm elections. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.